Sa bahaging ito, tayo ay tutungo na sa isa sa mahalagang bahagi ng ating palatuntunan, isang karangalan na mapakinggan ang kanyang mensahe at inspirasyon para sa ating mga nagtapos na mga mag-aaral. Inaanyayahan ang pangalawang Pangulong Pang-akademiko, Profesor Ederson D.T. Tapia, PhD, DPA, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita sa palatuntunang ito. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Mag-off script lang ako ng konti. Kilala ninyo si Mighty Magulang, I'm sure. Kaya kami ay nagagalak at kami pinaunlakan niya upang maging panauhing pangdangal at tagapagsalita sa magtatapos. Ang aking tungkulin ngayon ay ipakilala sa inyo ang ating kapitapitagang tagapagsalita sa pagtatapos, si Binibining Mona Magno Velus. Si Mona Velus, na mas kilala nating lahat bilang Mighty Magulang, ay isang guro, genealogist, digital content creator, at nagtataguyod ng advokasya para sa may autism. Sa loob ng mahigit na isang dekada, siya ay aktibong nagsusulong ng kamalayan sa neurodiversity, inklusibong edukasyon at makataong kaunlaran sa pamamagitan ng digital media at pakikilahok sa mga organisasyon. Nagtapos siya ng bachelor ng agham sa Administrasyong Pagnenegosyo sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, at nagpatuloy ng pag-aaral sa larangan ng Applied Business Economics at Strategic Marketing Communications. Mula 2013 hanggang 2023, nagsilbi siyang pambansang pangulo ng Autism Society of the Philippines at kasalukuyang naninilbihan bilang national spokesperson ng samahan, pati na rin bilang country manager para sa ASP Autism Works Economic Empowerment Program. Ang kanyang pagiging ina sa 3 anak, kabilang ang isang anak na nasa autism spectrum, ang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang matibay na advokasya. Bilang Mighty Magulang, ginagamit niya ang TikTok upang magbahagi ng content tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, genealogy, civic education, disability inclusive employment, at empowered parenting. Dahil sa kanyang mga makabuluhang nilalaman, kinilala siya bilang kasapi ng TikTok Safety Advisory Council para sa Asia Pacific mula 2023 hanggang 2025, kung saan aktibo siyang tumutulong sa pagtataguyod ng ligtas, may kamalayan at inklusibong online na komunidad. Mula noong taong 2000, aktibo na siya sa disiplina ng genealogy. Patuloy siyang nagiging inspirasyon sa mga Filipino tungo sa pagbibigay pansin sa mga pamanang kultura at pagtatalakay ng mga panlipunang suliranin. Sa kasalukuyan, patuloy niyang isinusulong ang mas makataong polisiya at patas na oportunidad sa buhay. Mga kasama, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ng ating tagapagsalita, si Binibining Mona Magno Velus, mas kilala natin bilang Mighty Magulang. Maraming salamat po. Kagalang-galang na Representative Monique Lagdameo, Representative Alden Almario, Director Carissa Dacuma, President Ramos, Dr. Tapia, Attorney Bulos, Engineer Moro, Dr. Cariaga, Mr. Tabu, at Dr. Hermosura. At sa mga kagalang-galang na mga administrador, dekano, profesor, magandang umaga po sa inyong lahat. Morning! At magandang umaga rin po sa mga magtatapos sa University of Makati, mga magulang, mga nagmamahal sa inyo na naghihintay lahat sa bahay para manlibre kayo.
Ako po si Mona Magno Viluz, isang dating corporate executive at ngayon ay isang NGO worker. Gumagawa rin po ako ng content sa social media tungkol sa kasaysayan at sibika. At kung pinapanood niyo po ang mga videos ko, meow meow. Share ko lang po, nung nagtapos ako ng high school, akala ko, ang tali-talino ko. Pagpasok ko ng college, na-shock ako kasi mas maraming tao na mas matataas ang grade kesa sa akin. Parang hindi ganun kasi kadali ang buhay kumpara nung high school. Diba? Medyo mahirap ang college. Nung freshman ako, pumasok po ako sa accountancy. Siyempre, doon tayo sa quota course kasi feeling nga matalino ko. Pero pagdating ko doon, naging napaka-miserable ko. Okay lang ang grades ko, pero hindi ko maisip na yon ang gagawin ko buong buhay ko. Nag-shift po ako sa business administration at nung kabataan ko, feeling ko, failure ko yon. Kahit nagtapos na ako, kahit nag-graduate na ako, at kahit nag-masters na din ako ng applied business economics, parang accounting was my multo. Diba? Sorry po, Dean de la Cruz. Pasensya. Sa pamantasan kung saan ako nagtapos, kapag nag-graduate ka, ang tawag nila, sumablay. Ibig sabihin, bibigyan ka ng patong na isasabit mo sa katawan mo. Pero sa Tagalog, ang ibig sabihin din nito ay magkamali o maging bigo. Diba? Pag ginamit natin ang pangungusap, pag ginamit natin ito, sumablay ang kapatid ko kahapon sa pamantasan, pero sumablay din ang makeup niya. Yan. Two different meanings for the same word. Nakakatuwa yung dobleng kahulugan kasi parang akma. Kasi sa inyong pagtatapos sa kolehiyo, ito ay simbolo ng pagbangon ninyo mula sa hamon ng kabataan. Hindi biro ang makarating sa punto ninyo, lalo na sa panahon na maraming distractions, maraming challenges, at maraming mga TikTok na pwedeng hadlang sa pag-aaral. Kapag hawak nyo na ang mga diploma nyo, sigurado ako, marami ang magtatanong, ano na ang susunod? Umi-step by step ka na. Sa-success ka na ba rin? Ang unang bilin ni Mima ngayong umaga, ang kahalugan ng success ay mag-iiba-iba habang tinatahak ninyo ang buhay. Kaya kailangan matuto kayong bumangon at yumakap sa pagbabago. Huwag kayong matakot na mag-reset ng buhay. Minsan, yung akala mong kompleto na ang thesis ng buhay nyo ay review of existing literature pa lang pala. Kapag handa ka na sa pagbabago, mas bukas ka sa pagtuklas. Pagtuklas ng bagong skills, bagong pananaw, at minsan, bagong sarili. Nung nag-graduate ako, klaro, gusto ko ng corporate career. Gusto ko magbabiyahe out of the country. Gusto ko marami ang tatawag sa aking boss. Pero nung nagawa ko na yon, bakit ganun? Bakit hindi pa rin ako masaya? Kasi po, nung nag-asawa ako at nagkaanak na, nagkaroon ako ng anak na may autism. Andito po ang panganay ko ngayon. Carl, where are you? Say hello. Andyan si Carl. Ayun. Ayan si Carl. Ayan. At dahil sa kanya, nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Natuklasan ko na hindi lang pagpapalago ng negosyo ang magpapasaya sa akin. Mas mahalaga pala sa akin na dalhin ang aking kakayahan para maging katanggap-tanggap ang mga taong may autismo sa lipunan. Kaya nag-retire ako from corporate at nagtrabaho ako para sa Autism Society Philippines na walang ikukumpara ang sahod. Pero nagkaroon ako ng pagkakataon sa aking shift na karirin ang aking personal na passion na pagiging isang ninuno hunter o family history researcher. Ito naman ang nagdala sa akin sa pagiging isang content creator. Ang pangalawang bilin ni Mima, sa inyong paglalakbay, makakasagupa kayo ng ideya, ng tao, ng karanasan na magbabago ng direksyon ninyo. Huwag niyong isara ang pinto
dahil lang hindi ito tugma sa original plan ninyo. Madalas, sa pagtuklas ng bago, doon natin makikita ang tunay na potensyal natin. Sa aking karanasan, kapag marunong kang bumangon at matapang kang magtuklas, doon ka sa success. Kasi maliliwanagan ka. Kapag may liwanag, mas malinaw mong makikita kung saan ka patutungo. Pero tandaan, walang saysay ang spotlight kapag sa'yo lang nakatutok ang ilaw. Mas maganda kung ang banaag ay tinututok sa iba at pinalalakas. Dito pumapasok ang kahalagahan ng civic responsibility. Ang pangatlong bilin ni Mima, ang pagtulong sa kapwa ay hindi charity. Ito ay pagkilala ng kanilang dignidad at karapatan bilang tao. Kailangan kayo ng Pilipinas, magsilbi muna sa bayan bago sa mga banyaga. And in the context of the age of digital conversations and artificial intelligence, ang tunay na pagliwanag ay yung kaya mong magsabi ng totoo kahit mahirap at panatilihin ang tiwala ng mga tao sa iyo. At syempre, sa bawat pagbangon, pagtuklas at pagliwanag, hindi kayo nag-iisa. Tandaan ang mga magulang, ang mga kapatid, titos, titas, kaibigan at kahit kapitbahay na tumulong sa inyo. Kayo ang mga star ngayong araw na ito, pero wag po ninyo kakalimutan ng inyong mga backup dancer. Ang huling habilin ni Mima, bago ako magtapos, ay isang hugot bilang isang taong nag-aaral ng mga ninuno at mga salinlahi. Isipin ninyo ang pagmamahal, ang sakit, ang sakripisyo ng mama, papa, lolo at lola ninyo para gumanda ang buhay nyo. Mahiya naman kayo. Uso yan ngayon. Gamitin ninyo yung katagang ito para magbigay lakas, talino, at inspirasyon para gumawa kayo ng isang mundo na walang korupsyon, walang pang-aapi, walang pagmamaliit. Isang mundo na mas makatarungan, mas maunawain, at mas maliwanag. Tandaan ito dahil napakahalaga. Kayo ang sagot sa panalangin ng mga ninuno nyo. Favorite ko yun. Uulitin ko. Kayo ang sagot sa mga panalangin ng mga ninuno ninyo. Congratulations to the graduates and the rest of the University of Makati family. At sa huling pagkakataon, uulitin ko, bumangon kapag madapa, magtuklas ng bago kahit nakakatakot, at magliwanag hindi lang para sa sarili, kung hindi para sa iba. O, di ba? Maraming salamat. Isang karangalan ang mapakinggan ang mga kaalaman at inspirasyon mula sa ating tagapagsalita. Muli, isang mas masigabong palakpakan para sa ating Mima, Mighty Magulang, Binibining Mona Magno Velus. At upang ihayag ang taus-pusong pasasalamat, ay magbigay tayo ng ilang sandali upang ihandog ang plake ng pagpapahalaga bilang tagapagsalita. Sa pagtatapos ngayong taong ito, inaanyayahan ang mga opisyal ng ating universidad at ang mga kinatawan ng ating lungsod ng Makati upang samahan kami na ipagkaloob ang plake sa ating mahusay na tagapagsalita at panauhing pandangal. Hayaan niyo po akong basahin ang nilalaman ng plake ng pagkilala. Ang plake ng pagkilala ay iginawad kay Binibining Mona Magno Velus, tagapagsalita sa pagtatapos 2025 ng Universidad ng Makati na may temang Sinag ng Pangarap,
pagbangon, pagtuklas at pagliwanag. Ipinagkaloob ngayong ika-12 ng Agosto, 2025 sa Marriott Grand Ballroom, Pasay City. Nilagdaan ni Profesor Elixir C. Ramos, PhD, CESE, Pangulo ng Universidad. Muli, isang mas masigapong palakpakan para sa ating panauhing pandangal.